Pagod. Ay, uwian na naman. So kanina, alas 2, may pumunta tayong followers dito. Actually, usapan na namin yun nung minsan pa. Sabi niya, Sir Perds, pwede ba akong pumunta dyan? Gusto doon niya mag-visit. So, Canada Day ngayon, kasama niya yung family niya. Nagpunta sila dito. So, pinatesting ko sila. Sabi ko kasi niya, ang status po kasi niya is open work permit. And then yung asawa niya is student. Actually, nag-ano pa sila, nag-abala pa. Maraming salamat po, Sir Richard. Ito, nagbigay pa siya ng, ito may dala sa aking, ano ba to? Oyster. Ang dami, oh, ayan, oh. Ayan, may dala pa silang oyster. Tsaka to, may pinya. May mga dala pang pinya. Tsaka to, pakwan, pinya, at tsaka tong oyster. Sir Richard, salamat po. Nag-abala pa kayo. Tsaka kay ma'am, yung asawa niya, tsaka yung anak nila. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang dami ko tuloy bit-bit. Maraming salamat, Sir Richard dyan. So kanina, nagpunta siya dito. Ayan, dyan ko na lang pinag-parking. And then, sabi kasi niya, usapan namin. Ang sitwasyon po kasi niya, ang status niya is open work permit. Teka, medyo mabigat. Ayusin ko lang. So, ang status po kasi niya is open work permit. And then, yung asawa niya is student. So, may mga napag-usapan kami na i-share ko sa inyo mamaya. Brad! Ay, Sir Bert. Nagdala si na Sir Richard, yung followers ko, nagpunta dito. Dinala na ko ng pasalubong. Oh, Brad, kunin mo na yung pinya, oh. Saan yung pinya? Oh. Yung kanina, sina Sir Richard, yung pumasyal dito. Oh, yung kanina, yung mga followers ko, yung mag-asawa. Galing Burnaby. Ay, ang status nun ay open work permit. Teka, ilalagay ko lang muna dito. Ang status niya ay open work permit. Yung anak nila malaking DJ? Oo, yung kanina. Oo. Tapos, ano, status niya is open work permit. Tapos yung misis niya is student. Nasa construction siya ngayon. Passion daw talaga niya ang dairy. Kasi bata pa siya, nung nasa Pinas, gusto daw na talaga yung makapagtrabaho sa dairy. So kinontak niya ako nung minsan, sabi niya sa akin, Sir, gusto ko sana makapag-try dyan sa inyo. So sinabi niya yung status niya. Actually, nag-explain pa nga siya sa akin na talagang hilig niya yung dairy, ganito, ganyan. Marami siyang sinasabi na gusto-gusto niya yung dairy. Sabi ko, Sir, direct to the point na tayo kasi marami ding nagsabi sa akin na hilig nila to, gusto nila to, pero ang ending dito magal. Hindi naman point dito yung may experience ka o wala. Kahit wala kang experience, pwede kang ma-hire dito kasi kailangan ng tao as long as willing kang matuto at saka kaya mong pagtiyagaan yung trabaho. So sabi ko sa kanya, kung gusto mong pumasyal ka kasi gusto daw niyang pumasyal, makapag-try, makita yung lugar. Ang trabaho niya ngayon is construction, pero ito talaga yung gusto niyang trabaho. Ang problema, sa Burnaby sila nakatira, so student yung misis niya doon. Sabi ko, kung gagrab mo to bilang open work permit, makakapag-start ka kagad dito kasi open work permit ka. Yung nga lang, babiyahe ka pa uwi ng Burnaby ng 1 oras. Pwede kang mag-stay dito ng 5 days. I-grab mo yung bahay. 120 lang. Mag-stay ka dyan sa bahay ng 5 days. And then after that, uwi ka ng last night mo. Diretso ka ng Burnaby. So 2 days off mo, doon ka. 5 days mo, stay ka muna dito. Kung gusto mo. Sabi niya, pag-iisipan daw niya. Pinatesting ko diyan kanina, tingin ko kaya. Kaya niya. Kaya niya kasi kita ko kaya niya talaga eh. Yung nga lang, sabi ko, sige, pag-isipan mo. Kung sakaling magustuhan mo dito, bumalik ka, pwede ka naman mag-start kagad. Sinabi ko din kay Tanner kanina. Sabi ko, pinag-iisipan niya kung babalik siya. Sabi naman ni Tanner, sige, pagbalik niya, pagsimulain mo kung makapag-decide siya na gusto niya dito. Sabi ko kasi, di makakapag-offer to ng LMIA. Di ba kanina may pumunta, LMIA ang hanap.
Tapos yung kaninang Mexican, mag-i-start daw bukas. Yung mga pumunta kanina, na parang napanood namin sa YouTube na hiring kayo. Ay hindi naman inintindi, sinabi ko nga walang LMIA, nagpuntahan pa rin. Dito tayo dumaan at maingay dito gawa nung electric fan. So binigay ko kay Herbert yung ilang oyster at binigyan ko ng pinya. Inatian ko naman, napakabait niya na Herbert, hindi yan madamot. Kaya hindi mo din yung pagdadamutan. Well anyway, yun nga. May mutual friends pala sila ng followers ko na pumunta dito. Parang sa simbahan, mga ganon. Parang nagpa-pastor din daw. So yun nga sabi ko sa kanya, na bigyan ko siya ng idea na kung gusto mo dito, pwede kang bumalik. Anytime, pwede ka na mag-start. Nga lang mangyayari, 5 days duty mo na dito ka. Malayo ka sa family mo. Yung family mo nasa Burnaby, ikaw na dito sa Abbotsford. So, last night ng duty mo, pagka-out, dumiretso ka na ng Burnaby. Doon ka mag-stay ng day off mo 2 days. Sabi kong ganan. Malaki na naman yung bata, 10 years old na. Hindi na alagain. Sabi ko sa kanya, pag-isipan mo. So, umalis sila. Sabi ko, bago kayo umalis, ituro mo muna yung family mo diyan sa, sa loob ng farm. So, ipinasyal-pasyal niya, iniikot-ikot niya. Ay, teka, may bisita ako. Ay, si kuya. Si kuya pala na dito. Saglit lang guys. At may bisita ako. Teka, may bisita lang ako guys. Pinat. Oh. Ang ginawa mo? Anak, nandun sa baba si Mochi. Binisita tayo. Dinalan tayo ni kuya ng pagkain at saka juice. Ito, bigay ni kuya. So, nakakatuwa naman guys. Dinalan pa ako ni kuya ng pagkain. Parang ang sarap nito, chicken at saka I think parang nakalimutan kong tawag dito. Parang pasta and then juice. Dinalan pa tayo ni kuya. Saglit lang guys, bababa muna ako at may bisita ako na dyan si kuya, nagdala ng pagkain. Ibababa ko na rin to si Peanut at iwawa ko muna. A few moments later. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye Peanut. Bye-bye na kay kuya. Ingat kayo kuya. Bye-bye. Salamat po. Nakakatuwa naman, dinalan pa talaga tayo ni kuya ng pagkain as in door to door pa talaga. Pero ang totoo niyan, marami naman akong pagkain sa rep. Dahil nagluluto naman ako, kada day off, mga 30 putahe na kagad yung niluluto ko. Kasi alam niyo naman dito sa trabaho namin, wala ka ng time magluto. Dahil after 4 hours milking, 4 hours rest, 4 hours milking, syempre kakain ka, magpapatunaw ka pa, hindi ka kagad makakatulog. Tapos alam mo yung medyo mapapadot-dot ka pa ng konti. So ang nagiging tulog na lang namin, kada shift 1 to 2 hours sa umaga, 1 to 2 hours sa hapon, 1 to 2 hours sa gabi. Putol-putol po talaga. Wala until now hindi pa rin kami binabalik sa schedule na tama. Dahil yun nga, walang tumatagal. Yung lahat ng sumubok dito, di ko na mabilang. Lagpas na sa mga daliri ko sa kamay. Yung mga hindi tumatagal dito. Kasi sa totoo lang po, ang magtsatsaga lang talaga dito is yung mga ika nga ay ma-out of status na naghahanap ng LMIA. Pero yung mga open work permit at PR, wala akong papatos nito. Dahil madalas ko nga sinasabi sa inyo, talo po talaga. Talo sa benefits, hindi bayad na holiday. So ang magtsatsaga lang dito is yung mga naghahanap ng LMIA, na naghahanap ng chance na magkaroon ng pathway to PR. Kasi kapag nakalabas ka na dito sa outside world ng farm, malalaman mo na at matutuklasan mo na dito yung mga benefits na talagang magaganda diyan sa mga labas na pwede nyong ma-applyan. May mga extended benefits, merong RRSP, merong mga holiday with pay, yung mga overtime with pay. So ang talagang papatos lang nito yung mga naghahabol lang ng agri-food pilot na maka-apply ng PR. At saka yung syempre gustong mag-stay sa Canada. Kaya hindi may iwasan talaga, mayroong mga kababayan natin na nagtsatsaga sa farm. Dahil yung status nila is temporary. Yung iba, pag nakuha na, saka na lang sila umaalis. Kaya yung mga napunta dito na naka-open work permit naman po, kaya ini-entertain ko. Ang habol daw kasi nila is magkaroon ng experience sa farm. Kasi nga, bibihira yung farm naman na tumatanggap ng walang experience. So, nung nabanggit ko nga, dito naman, willing silang umaccept ng walang experience basta't willing mag-stay, matuto. Ang problema naman ay yung sistema. Dahil pag nakapasok na kayo dito, dahil nga yung leader-lidera namin, hinahawakan na kagad sa leeg yung mga bago.
Hindi na kami nagtuturo. Hindi kagaya before, nung dumating kami dito, yan, sina Alan, iisa yung galaw namin. Alam niyo, may kanya-kanya tayong task na gagawin. O ikaw maglilinis nito, ikaw magpapatay nito, ikaw yung mag-o-off nito, ikaw yung magseset nito. So talagang magagawa niyo ng maayos yung trabaho. Ngayon, pag may bago ditong dumarating, ang gusto nung mangyari, nung lider-lidera namin, nasabi ko nga sa inyo na ibang lahi, ang gusto niya sa likod niya ilalagay, magtutulak ng baka. Bakit? Kasi yung mga bakang umuwi dumadaan sa kanya. So ang mangyayari, mauutos-utusan niya. Tapos ang mangyayari, hindi pa natulong sa amin. Yun yung turo niya, huwag daw tutulong sa amin. Sabi nga namin, okay, so huwag kang tumulong sa amin. Pag natumbahan ka ng baka dyan sa likod, bahala ka. So nawawala yung teamwork. Kaya tumatagal, bumabaga, lalong nakakapagod, kanya-kanya. Kaya nakakaawa. Kaya nga po napansin ninyo, hindi na ako nagre-recommend. Lagi kong sinasabi kapag nagla-live ako, kapag may pupunta dito, sabi ko sa kanila, kausapin mo si boss, ihaharap kita kay boss. Pero ayoko na hong mag-recommend. Bakit? Kasi kapag recommended ko po, nagiging obligasyon ko na alam niyo yung kapag nadiyan, pag may mali, magbabakfire sa akin. Tapos isa pa, nasasaktan po ako pag nakikita kong gano'n yung ginagawa. Na alam niyo yung parang inaalila talaga nung ni Mokong eh. Inaalila talaga niya. Alam niyo yung mga ituturo niya, yung mga bagay na ikagagaan ng trabaho niya. At hindi yung kagaya ng turo namin dati na bilang magkaroon tayo ng teamwork. O, gagawin mo to, gagawin ko to. At saka pare-pares tayo. Aba, 1 week ikaw ang gagawa niyan, 1 week ako, next week ako naman, next week si Alan. So rotation. So ngayon ang ginagawa niya, ipinipix niya dun sa likod. Siyempre nakakapagod yun, hindi man lang nagro-rotate sa amin para kahit paano lahat matutunan ng tao. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi ko inililihim yung sitwasyon dito. Kaya doon sa mga nagsasabi na, sir, tigilan mo na yung pagpo-promote yung farm nyo. Actually, hindi ko naman po pinopromote siya. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Do I look like nagpo-promote kung sinasabi ko din naman yung mga sitwasyon na pwede nyong kahinatnan dito, yung datnan nyo dito. Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung may gusto, take your own risk. Kung gusto nyo, di pumunta kayo. Kung ayaw nyo, okay lang, wala naman sa pilitan. At saka nabanggit ko din naman sa inyo, kung kayo open work permit, kung kayo PR, kung gusto nyo itry nyo. Kung ayaw nyo, pwede naman kayong umalis kasi open work permit naman kayo. So walang pipigil sa inyo. Kaya nga po sabi ko doon sa iba, kung gusto nyong masubukan, pumunta kayo dito, magpasa kayo dito kay boss, mag-apply kayo, kausapin ninyo. Pero yung sasabihin yung i-recommend ko pa po kayo, hindi na. Kasi ayokong nakakikitang ganun yung gagawin nila sa tao, nasasaktan po ako. Sabi nga namin itong mga kasama ko, hindi tatagal tong kumpanyang to kapag wala ang temporary workers. Dahil sa totoo lang po, ang magtsatsaga lang talaga dito yung mga naghahanap ng papel para magkaroon ng status dito. Yung mga naghahanap ng LMIA, yun talaga ang magtsatsaga dito. Tsatsagay nila yung sistema, tsatsagay nila yung hindi binabayarang overtime, holiday without pay, at saka yung benefits na wala, kulang-kulang po talaga. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, tsaga-tsaga lang po dahil tayo ay naka-apply na naman. Yung iba kasi dito, mga nakakausap ko na nasa agriculture, halos parehas nang naman kami ng sitwasyon. Yung iba nga, mas malala pa, nag-share sila sa akin eh. Kaya sabi ko nga sa kanila, ilang taon ka na dyan? Bakit di ka pa PR? Yung iba may 7 years, may 8 years na. Sabi ko, bakit pinatagal mo ng ganyan? Hindi ka nag-asikaso ng application mo ng PR. Yung iba daw kasi takot sa English. Sabi ko, hindi. Kaya ka nga nagtsatsaga sa agriculture kasi ang habol mo is pathway to PR. Dahil alam mo naman na hindi talaga maganda yung mga benefits kadalasan sa mga nasa agriculture. Kadalasan na-abuse pa. And then ang ending, nagtsaga ka na dyan, and parang naging comfort zone mo na, umasa ka na lang sa pa-renew, hindi mo na inasikaso yung application mo ng PR. Oo nga sir kasi parang feeling ko okay na, sumasahod na ako. Tsaka isa pa, nadala ko na yung family ko dahil supervisor naman. So sabi ko, yun lang. Ngayon, nagkakahigpitan. Tapos kung sakaling hindi pa sila marirenew, so alanganin po talaga. The best pa rin po talaga, i-secure natin yung maka-apply tayo ng PR. So na-share ko lang sa inyo guys, tsaka para dun nga pala sa mga nagtatanong, yung iba, sabi ko nga paulit-ulit itong mga kababayan natin na nagko-comment, sir baka sakali pwede po ba ang tourist? Willing po ako dyan mag-start. Sinabi ko nga po sa inyo, wala po kaming LMIA. Yung ibang mga naka-tourist, napakarami pa rin nagko-comment. Sabi ko nga po, pahirapan po ngayon yung tourist into working permit. Dahil unang-una, kadalasan yung mga employer ang gusto start kagad. Alam naman natin na yung tourist into working permit, in-stop na nung September pa noong 2024. So, kinakailangan, kung makakahanap kayo ng employer dito at kayo naka-tourist, mag-exit kayo ng Pilipinas kung talagang willing to wait yung employer na mahanap ninyo. And then doon sa mga kababayan natin na hindi naman updated, until now nagtatanong,
Sir, baka pwede ako dyan, close working permit ako. Many times ko na pong nasagot yan. Balikan nyo na lang po yung ibang vlog natin. Dahil wala nga po kaming LMIA, dahil sabi ko nga po sa inyo, kailangan mag-comply nitong company namin ng maraming tao, makapag-hire sila ng mga tao na open work permit para kapag kumpleto ng tao, maayos na schedule, nakasunod na sila sa Service Canada, makakapag-issue na sila ng LMIA. So hanggang dito na lang guys, in-update ko lang kayo. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.